Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa mga taga Loreto, kami po kasama ang aking pong komunidad ay mga taga Divisoria. Ang aming pong parokya ay Nuestra Señora de la Soledad. Ang image po ay yung nandoon po sa may gawing gilid. Yan po ang aming pong patron, ang Mahal na Birhen ng Soledad. At kami po ay nandoon sa dulong bahagi ng Divisoria at nasa kaloob-looban po ng mga pamayanan doon. Ang Mahal na Birhen ng Soledad, iba po yan sa imahe ng Dolorosa, yung nagdadalamhati. Ang Mahal na Birhen ng Soledad, yan po ay nananahimik o in solitude, mapag-isa pero hindi nag-iisa dahil kanya pong pinagninilay-nilayan ang nangyari ng Good Friday at ang mangyayari sa pagkabuhay. So nasa gitna po yung kumbaga yung paanyaya na matularan natin si Maria na kailangan din nananahimik. Hindi lang basta iyak ng iyak, hindi lang basta ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw, reklamo ng reklamo. Kailangan din natin manahimik at idaan natin sa dasal ang lahat ng mga nangyayari. Kaya nais ko po kayong anyayahan sa misa natin ito, dito po sa ating ebanghelyo na ibinibigay sa atin ngayong nasa unang gabi ng pagdalaw po ng imahe ng Soledad dito po sa inyong parokya. Mananatili po yan hanggang kailan ba? Hanggang next week. Hanggang Lunes. Tama ba? Yan. Sige po. Sa Ebanghelyo, narinig natin yung pananalita ni Jesus na nagsasabing, "Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Betsaida. Kawawa ka, Capernaum." Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kawawa ka naman. Ito yung bayan. Ito yung lugar. Yung mga tao doon sa lugar na kung saan ay pinagpala sila dahil mas madalas si Jesus na dumaan dito. At mas maraming ginawang kababalaghan, maraming mga milagro, pagpapagaling ng may sakit, pagpapalayas sa mga inaalian ng demonyo dito sa mga bayan na ito, sa mga taong nakatira rito. Pero bakit sinabi ngayon ni Jesus, kawawa ka Corazin, Betsaida, Capernaum? Yung para bang mayroong disappointment, no? At pangihinayang kasi nung sinabi niya, kung sa ibang bayan, katulad ng Tiro at Sidon, o kaya kahit ang, itong
lugar na binabanggit, kung doon ginawa, sabi dito, matagal na silang nagsisi at nagbago. Ibig sabihin, biniyayaan ng mga bayan na ito, pero walang nangyaring pagbabago sa buhay nila. Yung kasalanan, patuloy pa rin na pinaiiral, ginagawa pa rin. Mapalad na sana kasi sa dami ng bayan na gustong madalaw ni Jesus, pero sila na maswerte, pero hindi nila na-appreciate gaano yung ipinahahayag ni Jesus na pagbabalik loob at pagsisisi mula sa kanilang kasalanan. Kasi lahat naman ng paghihirap natin ay dulot ng kasalanan. Kaya nga laging inuuna ni Jesus na gamutin ay yung pagkakasala. Lagi niya sinasabing, pinatatawad na ang kasalanan mo, and then susunod doon yung kagalingan at maging yung pagpapalaya sa mga demonyo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kawawa ka naman. Sige. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pinagpala ka ng Diyos. Pero ano nga ang ginagawa natin sa mga blessings na nare-receive natin o natatanggap natin? Na-appreciate mo ba yon? Baka kasi pwede rin sabihin, di ba, kawawa kayo mga taga-Kamba. O dito, kawawa kayo mga taga-Loreto. Ano pa ba? Kawawa kayo mga taga-Maynila. Kasi ayaw natin magbago. Baka sayaw lang tayo ng sayaw. No? May sayaw din kayo dito, ano? May sayaw din kami. May biba-biba kayo, may biba din kami. Pero saan mapupunta ang mga ito kung hindi ito magdadala sa atin sa pagbabago at pagsisisi sa ating mga kasalanan? Kahit ikandirit mo pa yan, magpatumbling-tumbling ka dyan, mababaliwala lang yan kung hindi naman tayo nagbabago. Kasi ang mahal na Birhen, lagi yan nandiyan dyan para tulungan tayo na mailapit tayo sa kanyang anak, kay Jesus. At hindi naman mahirap lumapit kay Jesus. Pero marami tayong blessings. Yung nga, pag humihinga tayo, di ba? Halos lumuhod tayo, mag-iiyak tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, pinagpala ka. Titignan mo, yung katabi ninyo matanda na, pero malakas pa. Mayroon dyan, mga nakikipaglaban sa buhay. May cancer, may leukemia, at kung ano-anong sakit na nakikiusap sa mahal na Birhen na tulungan siyang pagalingin. Tapos ikaw malakas ka, pero hindi mo na-appreciate kung makabisyo ka, wagas. Kung yung magandang kalusugan mo ibinigay sana doon, yung mga estudyante, mapalad kayo, nakakapag-aral kayo. Pero nung ginagawa, bulakbol dito, katiin dito. Ang dami nang walang pasok. Pag may pasok, tatamarin pa. Kung yung eskwelahan ninyo, inilagay doon sa mga AITA, sa mga indigent o indigenous people, di mas maayos sana ang pag-aaral nila. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magbago ka na. Marami po, di ba marami, dito marami kayong bus station, no? Mga taga-probinsya yan. Maswerte na sana tayo, di ba? Mga taga-Manila, maswerte sana tayo. Buhay sana tayo. Pero nung ginagawa natin, sinasayang natin. Yung mga pondo, sayang. Maayos naman yung kalye, sisirain.
Yung mga sira, ayaw ayusin. Kanino ba ang mga taga Loreto? Doon ba sa sumisigaw na babalik na? O yung sumisigaw na wag nang bumalik? Kanino? Kasi ano? Pero di ba, nasasabi ko po ito, no? Dahil ilang taon na tayo, wala naman nagbabago sa buhay mo. May nagbago na ba sa buhay mo? Yung ibinoto mo, nagbago na ang buhay. Nare-realize niyo po ba? Yung binoto mo kahit yung last election lang, mayaman na sila. Ikaw, nagdarasal ka pa rin sa mahal na biren, sana yumaman ako, sana tumama ako sa loto. Kasi ayaw mo magbago. Kung sino ang magbibigay ng pera, yun ang iboboto. Ayaw mo magbago. May kapangyarihan na, di ba? Binigyan ka na ng kapangyarihan. O anong ginawa mo sa kapangyarihan? Ibinenta. Tapos magre-reklamo na naman tayo. Traffic, sira ang kalye, yung mga jeepney driver, nakabalandra na lang kasi bawal ng pumasada. Kasi hindi tayo nagbago. Hindi natin sinamantala yung kapangyarihan na mayroon tayo. Kaya, eto tayo ngayon, nga. At ang naririnig na, kawawa kayo mga taga Maynila. Sige, buuin na natin. Kawawa kayo mga taga Pilipinas. Pero, tinan nyo yan. Ganun pa yan. Sa darating na eleksyon, pag kumatok na si chairman, o kung sino mang coordinator, okay na tayo, ha? Tapos, Lord, ang hirap ng buhay, Lord. Hindi mahirap ang buhay. Pinahihirapan natin ang buhay natin. Kasi ang Diyos hindi nauubusan ng biyaya. Ang dami niyang binibigay na biyaya. Hindi nga natin lang kayang i-handle. Kaya nga napapabayaan lang nasasayang lang. Nawa, sa tulong na mahal na Birhen, mapagnilayan natin at maidaan natin sa dasal ang lahat ng ating mga magiging desisyon sa buhay. Amen?